Magandang araw mga kabarangay. Kumusta na po kayo? May tanong ako sa inyo. Kapag ba nakapirma na sa isang kasunduan sa barangay, tapos kinabukasan, ikaw ay nagsisi, pwede mo na lang bang sabihin na ayoko na, wala na akong pakialam sa kasunduan na yan? O kaya naman, pwede bang ipawalang bisa ang kasunduan dahil sa pakiramdam mo, ikaw ay naloko, pinilit ka lang, hindi mo naintindihan ang iyong pinirmahan. Marami ang naniniwala na kapag may pirma na, tapos na ang laban. Pero alam niyo po ba mga kabarangay na may mga pagkakataon na ang isang kasunduan sa barangay ay maaaring mawalan ng bisa o mapawalang bisa. Kaya po sa video na ito mga kabarangay, ipapaliwanag ko sa simpleng paraan ano ang kasunduan sa barangay, kailan ito nagiging void or voidable, ano ang ibig sabihin ng repudiation, ano ang mangyayari kapag lumipas na ang 10 araw, at paano ito ipinatutupad kung hindi sinusunod. Kaya po kung ikaw ay lupon tagapamayapa member, punong barangay, barangay secretary, o estudyante ng batas, law student, o isang mamamayang gustong maintindihan ang batas, samahan niyo po ako sa video ito hanggang sa dulo. Dahil baka ito na yung sagot sa matagal mo ng tanong. Ano nga ba ang kasunduan sa barangay? Unahin po natin yung pinaka-basic. Ang kasunduan sa barangay ay dokumentong nilalagdaan o pinipirmahan ng mga nag-aaway matapos silang magkasundo sa pamamagitan ng mediation o conciliation sa katarungang pambarangay. Sa madaling salita, ito ang kasulatan na nagsasabing okay na kami, nagkaayos na. Hindi po ito simpleng papel lamang. Ayon po sa Section 416 ng Local Government Code of 1991, ang amicable settlement ay may bisa at epekto na parang isang final judgment ng korte. Basta, hindi ito na-repudiate sa loob ng itinakdang panahon. Ibig sabihin, kapag naging final na ito, obligado ang dalawang panig na sundin ang kanilang napagkasunduan. Hindi ito basta pwedeng baliwalain lamang. Next na tanong, lahat ba ng kasunduan ay automatic na valid? Ang sagot po ay hindi. Katulad po ng ibang kontrata sa ilalim ng Civil Code of the Philippines, ang kasunduan sa barangay ay kailangang sumunod sa mga requirements ng batas. Kung mayroong seryosong defect o depekto ang kasunduan, maaari itong maging void or voidable. Hindi porket may pirma na, valid na ito. Minsan, mayroon na ngang pirma, pero wala namang tunay na pagsang-ayon ang mga partido. At dito po nagsisimula ang problema. O, kailan naman nagiging void or voidable ang kasunduan? Unang dahilan, walang kapasidad yung pumirma. Halimbawa, ang pumirma ay minor de edad o kaya naman may malubhang sakit sa pag-iisip at hindi nauunawaan ang kanyang ginawang pagpirma. Sa batas, mahalagang may legal capacity ang taong pumirma. Kung wala ito, maaring maging questionable ang kanyang kasunduan. Pangalawang dahilan, pinilit ang pagpirma.
Ito ang tinatawag na intimidation o duress. Halimbawa, sinabihan ng isang partido, pumirma ka kung ayaw mong ipakulong kita. O kaya, pirmahan mo ito kung hindi, sasaktan ka namin. Sa ganitong sitwasyon, mga kabarangay, hindi malayang ibinigay ang kanyang pagsang-ayon. Hindi po tunay yung consent. Ikatlong dahilan, yung may panlilinlang o fraud. Halimbawa, may ibang laman pala ang dokumentong pinirmahan o kaya hindi ipinaliwanag ang tunay na epekto ng kasunduan. Akala ng pumirma, humihingi lang siya ng extension. Pero ang totoo, tinatalikuran na pala niya ang kanyang karapatan. Kung may malinaw na panlilinlang mga kabarangay, maaaring ipawalang bisa ang kasunduan. Yung ikaapat na dahilan, labag sa batas ang kasunduan. Isa pong halimbawa, nagkasundo na ang dalawang partido na magbabayad para hindi na magsampa ng kaso tungkol sa illegal na droga. O kaya, may kasundo ang gumawa ng illegal na negosyo, hindi maaaring kilalanin ng batas ang ganitong kasunduan. Ang batas ay hindi po nagbibigay ng proteksyon para sa mga illegal na kasunduan. Ikalimang dahilan, hindi nasunod ang tamang proseso. Halimbawa, walang mediation, walang conciliation, hindi pirmado ang mga partido, hindi naitala sa barangay record o kaya hindi isinagawa ng tamang lupon kapag seryosong nilabag ang proseso. Maaring maging dahilan ang mga ito ng pag-question sa bisa ng kasunduan. Kaya po yung ilang mga videos ko dito na kung ang kagawad ang humarap sa mediation o conciliation at ang kaso ay sakop ng katarungang pambarangay, maaari pong ipawalang bisa ang kasunduan. Ngayon mga kabarangay, review po muna ulit tayo. Kung kayo po ay subscriber na dito sa Katarungang Pambarangay Channel, alam nyo na yung repudiation. So, review po tayo. Ano nga ba ang repudiation? Ito ang bahaging madalas na nalilito ang marami. Mayroon pong special na provision ang Local Government Code of 1991 na kapag nagkaroon na ng kasunduan, mayroon lamang 10 araw ang alinmang partido upang i-repudiate o bawiin. Pero tandaan po natin mga kabarangay, hindi sapat ang simpleng pagsasabing ayoko na sa kasunduan o kaya nagbago na ang isip ko. Hindi ganon ang repudiation. Kailangang mayroong legal na dahilan. Niloko ka, may pananakot, may fraud. At kailangan itong gawin sa loob lamang ng 10 araw mula sa petsa ng kasunduan. Kapag lumipas na ang 10 araw at walang valid repudiation, nagiging final na ang kasunduan. Ano naman ang mangyayari kapag hindi sinunod ang kasunduan? Kung valid ang kasunduan at hindi ito na-repudiate, may bisa ito na parang final judgment ng local court. Kung hindi ito susundin, maaaring ipatupad ito ng lupon tagapamayapa sa loob ng 6 na buwan mula sa petsa ng kasunduan. Kung lumampas na ang 6 na buwan, hindi na barangay ang magpapatupad.
kailangan dumaan ito sa korte para sa execution of barangay settlement. Kaya huwag isipin na dahil kasunduan lamang ito sa barangay ay wala na itong halaga. Sa mata po ng batas mga kabarangay, malaki ang bigat ng kasunduan sa barangay na dumaan sa tamang proseso. Kaya ito po yung aking paalala sa inyo mga kabarangay. Kung ikaw ay pipirma sa isang kasunduan sa barangay, basahin muna. Unawain, magtanong kung may hindi nauunawaan. Huwag mahiyang magsabi kung hindi ka sang-ayon. At higit sa lahat, huwag pumirma dahil lamang sa takot. Kung ikaw naman, mga kabarangay, ay lupon tagapamayapa, siguraduhin mo naman na naiintindihan ng magkabilang partido ang kanilang pinirmahan. Walang pinipilit. Walang tinatakot. Malinaw ang bawat kondisyon, kumpleto ang lahat ng pirma at dokumento. Ang isa pong maayos na kasunduan ay hindi lamang nagtatapos sa sigalot. Nagbibigay ito ng tunay na kapayapaan sa barangay. Ayan mga kabarangay, kung kayo po ay may natutunan sa video na ito, huwag niyo naman kalimutang i-like, i-share sa inyong community. At para po dun sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa Katarungang Pambarangay Channel, maaari din po kayong mag-subscribe. Dahil every week nag-upload po ako dito ng videos na kagaya nito. May kinalaman sa Katarungang Pambarangay, may kinalaman sa Lupon, Tagapamayapa. Maraming pong salamat muli sa inyong pagsama. Ako po si Jeffrey.